Noong January 9, 1987, isang lalaki ang dumulog sa police station sa Singapore na may baong nakakabigla at nakakapangilabot na kwento. Ipinagtapat ng lalaki kay Detective Al Gamalay ang nalalaman niya tungkol sa brutal na krimen na nangyari 3 taon na ang nakakaraan. Ayon dito, isang lalaking nagngangalang Ayakano Marimuto, isang caretaker sa isang pasyalan ay pinatay at tinadtad ang katawan. Upang maitago ng mga salarin ang kanilang krimen, tinadtad nila ang katawan ng biktima sa maliliit na piraso, iniluto at ginawang isang curry dish o isang sikat na putahe sa Singapore. Matapos nito ay kanilang itinapon sa iba't ibang bahagi ng Singapore ang inilutong curry. Si Detective Al Gamalay ay nadismaya sa kanyang narinig at hindi magawang maniwala. Pakiramdam niya ay nagsayang siya ng oras sa pakikinig sa lalaki at inisip niyang nababaliw na ata ang lalaking iyon. Hindi niya pinansin ang kwento nito, pero hindi ito matanggal sa isipan ng detective. Naiisip niya ito gabi-gabi kaya nagpasya siyang sabihin ito sa kanyang superior. Maging ito ay hindi makapaniwala pero nagpasya itong bigyan ng atensyon ang naturang report upang masiguro ang katotohanan nito. Ang Singapore ay kilala bilang isa sa pinakaligtas na bansa sa buong mundo at layunin ng kapulisan na mapanatili ito. Sa ganitong mga klase ng kaso na bigla na lang nawawala ang isang tao ay kailangan ng mga otoridad na saliksikin ang lahat ng anggulo. Kailangan nilang siguraduhin na walang bagay silang hindi mapagtutuunan ng pansin para malutas ang isang posibleng krimen. Isa pa, naghahanap din ng kasagutan ang mamamayan ng Singapore sa dahilan ng pagkawala ni Ayakano Marimuto at kung ito ba ay biktima ng isang kaso ng murder. Nang marinig ni Detective Al Gamalay ang nasabing krimen na naganap 3 taon na ang nakakaraan at ang nakakapangilabot na detalye nito, hindi niya magawang maniwala. Hindi niya naisip na posible itong mangyari, para siyang maduduwal sa kanyang narinig. Ito ang nasabi niya sa isang panayam. Pakiramdam ko'y maduduwal ako nang marinig ko yung kwento niya. Hindi ako makapaniwala sa salaysay niyang pinatay ang isang Indian caretaker noong 1984 ng 3 kalalakihan at tinadtad at ginawang curry ang katawan nito at inihalo sa kanin bago itapon. Nakakasulasok talaga. Agad na sinaliksik ni Detective Al Gamalay ang records ng nasabing kaso ng pagkawala ng isang lalaking Indian na nagngangalang Ayakano Marimuto noong 1984. Ayon sa records, si Nagarotha, ang asawa ni Ayakano ang nag-report sa pulisya na nawawala ang kanyang mister noong December 18, 1984. Ayon dito, ang asawa niya na noon ay 37 taong gulang ay nagpunta sa Genting Highlands sa Malaysia noong December 12, 1984 para subukan ang swerte nito sa pagsusugal sa kasino pero hindi na ito nakabalik. Hinanap ng detective ang asawa ni Ayakano at agad niya itong natagpuan. Noong panahong yun ay nagtatrabaho ito sa Fu Chau Methodist Church sa Racecourse Road sa Singapore. Kasama niya ang 3 anak nila ni Ayakano na noon ay mga teenagers na. Kinumpirma niya ang kanyang mga salaysay 3 taon na ang nakakaraan. Sinabi niyang nawawala pa din ang kanyang asawa. Hindi na niya nakita ito at hindi na siya nakarinig ng anupaman tungkol dito mula nang ito ay nawala. Matapos makausap ni Detective Al Gamalay ang asawa ni Ayakano na si Nagarotha, pinuntahan niya ang taong nag-report sa kanya ng nakakasulasok na detalye ng kasong ito. Ang taong ito ay kanyang informer at madalas na magbigay sa kanya ng mahahalagang impormasyon. Dito ay muli siyang nagtanong sa impormante at siniguradong kumpleto ang detalye ng pangyayari. Tinanong niya kung paano niya nalaman ang impormasyong sinabi nito sa kanya. Malinaw na walang kinalaman ang nasabing informer sa kaso at sinabi niya sa otoridad ang lahat ng kanyang nalalaman. Ayon dito, narinig niyang ipinagmamalaki ng isang lalaki ang mga impormasyon tungkol sa naturang murder case sa isang bar. Ang lalaking ito ay ang kapatid ni Nagarotha. Sinimulan ni Detective Al Gamalay ang investigasyon sa pagkumpirma kung talagang pumunta si Ayakano sa Genting, Malaysia. Maliit lang ang sahod ni Ayakano bilang caretaker at 3 ang anak nito. Hirap siyang pagkasyahin ang sahod niya para sa kanyang pamilya kaya hindi nagtutugma ang biglaan nitong pagbiyahe sa Genting, Malaysia. Nakakuha pa ng impormasyon ng detective na umutang si Ayakano ng 600 Singapore dollars sa kanyang amo at ipinambayad ito sa eskwela at mga libro ng kanyang mga anak.
Walang pera si Ayakano noong panahong yun kaya hindi lohikal na pumunta ito sa Genting para magsugal. Kasama sa impormasyong nakuha ng detective ay ang pagpa-file ng leave ni Ayakano na magsisimula ng December 21, 1984 kaya bakit ito pupunta sa Malaysia 10 araw bago ang kanyang nakatakdang leave? Nakakalap ng 30 testigo si Detective Algamalay sa kasong ito pero wala ni isa sa mga ito ang nakatukoy kung ano talaga ang nangyari kay Ayakano Marimuto. Subalit sa patuloy na pag-iimbestiga ng detective, nalaman nitong hindi maganda ang relasyon nito sa mga kamag-anak ng asawa nitong si Nagarotha at isa sa mga ito ay ang bayaw niyang tagatadtad ng karne sa isang meat shop na si Balakrishna Ramaya. Noong March 23, 1987, nagsagawa ang CID o Criminal Investigation Division ng espesyal na operasyon para huliin ang mga suspects. Alas 2 ng madaling araw nang simulan nila ito at magkakasabay nilang ni-raid ang 3 lugar kung saan naninirahan ang kanilang pakay. Pagsapit ng 8 ng umaga ay nasa kustodiya na nila ang 6 na suspects na pawang mga kaanak ng asawa ni Ayakano, kabilang na ang mismong asawa nitong si Nagarotha. Ang mga ito ay ang biyena na babae ni Ayakano, kasama ang 3 nitong bayaw at asawa ng isa sa mga bayaw nito. Ang pinakamatandang bayaw ni Ayakano ay si Balakrishna Ramaya at nagtatrabaho ito bilang tagatadtad ng karne ng tupa sa isang meat shop sa Commonwealth Avenue sa Singapore. Ang pangalawang bayaw ay si Rathikrishna Ramaya at ito ay nagtatrabaho bilang caretaker sa pasyalan sa Nether Avon Road, Singapore. Ang pangatlong bayaw ay si Shanmugam Chandra na nagtatrabaho naman sa Orchard Road Presbyterian Church. Ang biyenang babae naman ng biktima na si Kamachi Krishnasamy ay isang housewife at ang isa pang babae sa mga suspects ay ang asawa ni Rathikrishna na si Mary Maunay, ito ay isang factory worker. Mariing itinanggi ng 6 na suspects ang pagkakasangkot nila sa pagkawala ng biktimang si Ayakano Marimuto. Iginiit nilang kusang umalis si Ayakano papuntang Malaysia at hindi na ito bumalik. Matapos ang 2 araw ng matinding pagtatanong, isa sa 6 na suspects ang bumigay. Tumanggi ang mga pulis na ibigay ang pangalan ng nasabing suspect. Inilahad nito ang kahindik-hindik na sinapit ng nawawala nilang kaanak. Ayon dito, si Ayakano ay niyaya ng 3 bayaw nito na pumunta sa caretaker's quarter sa Orchard Road Presbyterian Church noong makatanghalian ng December 12, 1984. Doon, sila ay uminom ng alak hanggang magdilim. Nang sumapit ang gabi, dito pinalo ng bakal sa ulo si Ayakano ng 3 bayaw nito at saka tinadtad ang katawan ng biktima. Magkakasama nilang iniluto ang katawan ng biktima. Ang laman pati na ang buto nito. Ang ibang malalaking buto ng biktima ay dinurog nila para maisamang iluto. Nilahukan nila ito ng chili spices at bigas para makagawa ng nasi biryani, isang curry rice dish. Isa itong kilalang pagkain ng mga Indiano. Gumamit sila ng malaking kaserola para magawa ito. Matapos maluto ay isinali nila ang mga ito sa mga plastic bags at itinapon sa basurahan sa iba't ibang lugar. Ikinalat nila ang nilutong katawan ng biktima upang itago ang ebidensya at mapagtakpan ang krimen. Ang direktor ng CID ay nagsabing ang kasong ito ay isa sa pinaka-hindi pangkaraniwan o kakaiba sa lahat ng kasong nahawakan nila. Hindi pangkaraniwan dahil hindi natagpuan ang katawan ng biktima at hindi ito na-i-report na pinatay. Kakaiba naman dahil sa paraan kung paano dinispatcha ang katawan nito. Pero ano nga ba ang naging motibo ng mga suspects para magsabuatan para sa karumal-dumal na pagpatay kay Ayakano Marimuto? Ayon sa report sa isang pahayagan noong March 1987, si Ayakano Marimuto daw ay mahilig maglasing at bayolenteng tao. Binubugbog at pinagsasabihan daw nito ng iba't ibang masakit na salita ang kanyang asawang si Nagarotha lalo na pag ito ay nakainom. Sinabi pa ng isang trabahador sa Orchard Road Presbyterian Church na ang mag-asawa daw ay masipag pero talagang magagalitin si Ayakano. Matapos naman daw na ito'y magalit at makapanakit ay sinusuyo nito ang asawang si Nagarotha. Noong March 31, 1987, nasampahan ng kaso ang 3 bayaw ng biktima sa salang murder. Noong April 1 naman ay nasampahan ng biyenang babae at ang sister-in-law ni Ayakano bilang accomplice sa kasong murder.
Iniharap ang mga nasasakdal sa hukuman kung saan sinagot nila ang kaso laban sa kanila. Ang paglilitis ay tumagal lamang ng 12 minuto at ang huwes ay nagpasyang walang sapat na ebidensya para magdiin sa mga nasasakdal. Hindi natagpuan ang katawan ng biktima, wala ding murder weapon na nakuha at ang diyamanong ginamit na pangluto sa krimen ay hindi din naipakita sa hukuman. Wala ding sapat na ebidensya na magpapatunay na hindi nagpunta sa Malaysia si Aya Kano. Nagdesisyon ng district judge na si Zainul Abidin na pakawalan ang mga nasasakdal dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya, ngunit hindi ibig sabihin nito ay acquitted sila sa kaso. Hindi tuluyang isinarado ng hukom ang kaso. Ang ibig sabihin nito ay maaari pa ding sampahan ang mga suspects ng parehong kaso kapag nagkaroon ng bagong ebidensya. Ipinahayag ng prosekusyon na patuloy silang mag-iimbestiga sa kaso at muli nilang isasakdal ang mga suspect sa hinaharap. Matapos ang paglilitis ay pinakawalan sina Naga Rotha, ang ina nito at ang sister-in-law nito. Ikinulong naman ang 3 bayaw na lalaki ni Aya Kano dahil sa Temporary Provisions Act under the Criminal Law sa Singapore. Ito ay nagbibigay kapangyarihan sa ehekutibong sangay ng pamahalaan ng Singapore na mag-utos na ikulong ang mga suspected criminals ng walang paglilitis. Umapila naman ang 3 bayaw ni Aya Kano pero hindi sila pinagbigyan ng hukuman at sila'y ikinulong ng 4 na taon. Sila'y pinalaya ng walang kondisyon noong June 1991. Dahil sa nakapangingilabot na detalye ng kaso, ito ay naging media sensation sa Singapore. Naging inspirasyon ito ng isang drama series na ipinalabas sa Singapore noong 1995 na may pamagat na Dr. Justice. May artikulo pang nalathala sa isang pahayagan sa Singapore na ikinagalit ng pamilya ni Naga Rotha. Ayon sa mga ito ay pinalalabas ng pahayagan na sila ay guilty sa krimen. Nagsampa sila ng kaso laban sa naturang pahayagan ngunit hindi pumanig ang hukuman sa kanila. Ayon dito, ang pahayagan ay naglahad lamang ng nangyaring katotohanan at walang idinagdag dito. Umapila ang pamilya pero maging ito ay hindi pinabura ng hukuman. Sa kasong ito ay makakabuo tayo ng 3 teorya. Ang una ay maaaring totoo ang sinabi ng asawa ni Aya Kano na nagpunta ito sa Malaysia at hindi na bumalik pa. Maaaring kagustuhan niya ito o may nangyari sa kanya doon dahilan kaya hindi na siya nakabalik. Ang pangalawa ay maaaring nang pinatay siya ng kanyang mga bayaw dahil sa kanyang kalupitan sa kanyang asawa na kapatid ng mga ito. At ang pangatlo ay maaaring isa itong kathang-isip lamang na lumaki at inireport sa kapulisan bilang isang krimen. Magpahanggang ngayon ay walang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari kay Aya Kano Marimuto. O wala nga ba talaga? Isa ba itong may tuturing na perpektong krimen na dahil sa kawalan ng ebidensya ay maging ang mga otoridad ay nagdududa kung may krimen nga bang naganap?